Kung favorite ng mga anak nyo ang mais, pasok na pasok ito sa panlasa nila. Corn soup nga pala ang tawag ko dito at sobrang easy lang talagang gawin nito. Nagsalang na nga ako ng kaserola dyan at binuksan ko na yung kalan. Maglalagay na nga rin ako ng tubig at syempre isusunod ko na rin yung mais. Papakuluan ko nga lang ito ng mga ilang minuto. Habang inaantay ko nga na kumulo yung mais, maghahanda na rin ako ng iba pang sangkap na ilalagay ko. Dinagdagan ko pa nga ng tubig yan dahil kapag kumulo yan ay magbabawas pa ng tubig yan. Kaya talagang tinatansya ko rin yung mga sabaw na ginagawa ko. So eto na nga yung isa pang ilalagay ko na gulay. Meron ako ditong patatas. Ayan, binalatan ko na nga. Isang piraso lang itong ilalagay ko at hahatiin ko lang siya ng medyo maliliit. May gagawin din ako sa patatas kaya't kailangan ko rin ito. Pero bago ko nga magamit yung patatas ay kailangan din muna na lumambot yung patatas. So ayan, medyo lumambot na nga yung mais. Pero hindi pa siya gaanong malambot at isinabay ko na rin yung patatas. Naglagay nga rin pala ako ng konting asin dyan para kahit papano ay may lasa yung mais natin at yung patatas habang pinapakuluan ko sila. So nung kumukulo na nga yan ay chinek ko na nga rin yung patatas kung okay na. At nung okay na ay kumuha na nga rin ako ng mga ilang piraso. May iteterno kasi ako ditong ulam na prito. Pero kailangan ko nga ng patatas. Alam niyo ba mga mare, noon tamad na tamad din akong magluto. Pero nung natutunan ko tong laga-laga recipe na ginagawa ko sa sabaw, ay hindi na talaga ako tinamad gawan sila ng sabaw. Lalo na't alam ko na malaki ang naitulong sa katawan nila. So ayun na nga, fast forward tayo. Dito ko nga pala ginamit yung patatas na kinuha ko. Gagawa nga ako ng chicken nuggets para katerno sa sabaw na ginawa ko. Naglagay lang ako dyan ng onion powder, garlic powder, salt and pepper, harina, at isang itlog. At ayan, nung okay na nga ay shinape ko na nga siya na pa-square para magmukha talaga siyang chicken nuggets. So ayun, pasok naman sa panlasa ng mga bagets ko. So dito ko na nga rin ipapaliwanag kung ano yung ginawa ko sa sabaw. Kasi nahiram ng partner ko yung cellphone kaya hindi ko nga na-videohan lahat ng pagkagawa ko ng sabaw. Sa paggawa ko naman ng sabaw ay naglagay lang ako ng mga pampalasa. Ang ginagamit ko nga madalas sa pampalasa ko gaya nga ng sabi ko sa inyo, patis at nor. Sa pampalasa ko dito ay gumamit ako ng nor pork, kalahati lang. Kalahati lang po talaga ang ginagamit ko kasi alam ko naman na marami ng preservatives yun. Pero dahil nga mas madaling makita sa tindahan ang mga nor, ayun talaga ang pinaka-optional na ginagamit ko. So eto na nga yung sabaw na nagawa ko at naglagay na nga rin ako dyan ng cabbage. Syempre kahit papano, mas gusto ng mga anak ko yung marami din talagang gulay. So ayun na nga mga mare, eto na nga yung pinaka-soup na nagawa ko. Ngayon pa nga lang ay magpapasalamat na ako sa inyo dahil sa patuloy na pagsuporta nyo at dahil nagugustuhan nyo yung mga simpleng recipe na ginagawa ko. Salamat at sana'y patuloy nyo lang po akong suportahan para patuloy lang din po akong ganahan sa paggawa ko ng mga simpleng soup. Bye-bye!